Ayoko. Si Jiao Jiao ang nakatakdang ikasal. Pinalaki ka namin ng ganito, at nagawa mo pang sumagot. Ngayong araw na ito, magpakasal ka man o hindi. Kung ayaw mo, ako na lang ang magpapakasal. Nanay, huwag kang mag-alala. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Hindi ako isang agricultural researcher. Gumagawa ba ako ng eksperimento 300-600? Ito ay, nakapag-time travel ako. CJ, nagkukunwari ka pang patay. Magbihis ka na agad. Naghihintay na ang pamilya Lu. Magbihis ka na. Magbihis ng ano, damit pang kasal. Yung tanga mula sa pamilya Lu. Ayaw magpakasal ni Jiao Jiao. Ikaw ang pumalit sa kanya, ang kapatid ng orihinal na may-ari. Inagaw mo ang aking kasintahan. Pero ngayon, ang kasintahan ay naging tanga. Siya ay nagbago ng isip at gusto niya akong magpakasal. Ano ang iniisip mo? Bilisan mo, napakasama ng kalagayan ng orihinal na may-ari sa bahay na ito. Pakakasal ka na lang. Narinig ko na ang anak ng pamilya Lu. Hindi raw siya makapagsalita ng maayos. Ang panganay na anak ng pamilya Su ay ikakasal doon. Mahihirapan siya. Pasensya ka na, mahina ang aming pamilya. Patawad sa iyo. Iyan si Lu Zeng. Tara. Maupo ka, pasensya na sa bahay. Huwag mo sanang ikasama ng loob. Medyo mabagal ang anak ko. Pakiintindi na lang siya. Dito ka matutulog ngayong gabi. Magpahinga ka na. Lumabas ka at maglibang. May kulungan ng manok doon. May itlog sa loob ng palanggana. Dalhin mo na. Bukas ng umaga, sakto para makakain ng itlog, para madagdagan ang nutrisyon. Isang itlog, naging 5. Anong klaseng palanggana ito? Grabe. Dumating na rin ang aking swerte. Kailangan ko munang malaman kung ano talaga ang patakaran nito. Isang bagay ang ilagay mo. Kinabukasan naging 5, mas maganda pa ang kalidad. Hindi pwedeng ilagay ang pera. Kahit masamang bagay, hindi rin pwede. Naiintindihan ko na, dapat maganda ang ilalagay. Simula ngayon, ang magagandang itlog ng pamilya natin. Ikaw ang bahala. Tikman mo. Bakit ang bango ng itlog na ito? Sa tanda kong ito, hindi pa ako nakatikim ng ganito kabangong itlog. Umupo ka na at kumain. Kain na. Masarap. Masarap ang binigay ni Mrs. Dahan-dahan sa pagkain. Araw-araw meron nito. Tita Wang, tingnan mo itong mga itlog. Ibebenta mo ba itong mga itlog? Bibigyan kita ng 5 sentimo bawat isa. 3 sentimo lang ang ordinaryong itlog. Kung gaano karami ang gusto ko, ganoon karami ang kukunin ko. Tiya, isang bagay ang ipapasok. 5 mas maganda ang lalabas. Ngayon maglagay ng bigas. Bukas may 5 kilo na. Itong buhay. Ano nga ba talaga ang palanggana mo? Hayaan mo na, kahit sino ka pa. Mukhang maganda ang buhay mo. Pwede bang humingi ng tsaa? Dumating na ang biyenan. Maupo ka, maupo ka. Nanay, ako na ang mag-aasikaso. Wanching nagpakasal ka para sa iba. Malaki ang naging pagkalugi ng pamilya Su. Tingnan mo, si Jiao Jiao ngayon ay ikakasal sa pamilya Zhao. Gaano karaming dote ang kailangang ihanda? Ikaw na nakatatandang kapatid, dapat magbigay ka ng kaunting tulong, di ba? Noong una, itinapon mo ako palabas na parang pabigat. Ngayon, nandito ka para kilalanin ako. Ako ang asawa ng pamilya Lu. Wala na akong kinalaman sa pamilya Su. Wala kang utang na loob. Pinalaki kita ng ganito. Ngayon, umasenso ka na. Hindi mo na kami kinikilala.
Mga tiyo at tiya. Noong una, ang tunay na anak ng pamilya Su, si Sujea o Jiao, ayaw kay Luzeng dahil sa tingin niya ay hindi ito matalino, at ayaw niyang magpakasal. Pinilit ako ni Liu Kuihua, ang ampon, na magpakasal sa halip kahit wala man lang maayos na damit na ibinigay sa akin. Ngayong dumating ako dito, wala man lang bati, bukas bibig, pera agad. Mga kaibigan, kayo na ang humusga. Itong kasal na ito, dapat ko pa bang kilalanin? Saan ba meron ganito? Sobrang labis na. Ikaw, walang kwentang babae. Huwag mong murahin ang asawa ko. Walang puso ka. Wala na, ayos na. Hello, asawa. Ikaw ang ganda ng itlog na ito. Magkano ito? 1 piso kada kilo. Ang sarap ng itlog na ito. Mas masarap kaysa sa nauna. Balik ka ulit, tita. Ang laki ng itlog, ang ganda. Kukunin ko itong 3. Kung meron pa, gusto ko rin. May pera na para bumili ng karne. Uwi na ako para hintayin ang biniling karne. 5 piso mula sa 1 piso. Masulit kaysa magbenta ng itlog. Kukunin ko na ito. Hintayin na lang bukas. 1 piraso ng karne naging 5. Ibenta ang 3 mas magandang karne. Iwan ang 2 para sa sarili. Mas mabilis ang pag-unlad kaysa sa pagbebenta ng itlog. Sa akin ito. Ay, ubos na. Bukas babalik ka. Babalik ako bukas. Sige, ako ang unang pupunta. Uwi na matapos magbenta. Ate Wanching, nandyan ka ba sa bahay? Nandito ako. Halika na, Sia Oksu. Ate Wanking, sikat ang mga itlog mo. Sabi ng nanay ko, magaling ka raw mag-alaga ng mga manok. Sia Oksu, gusto sana kitang tanungin. Gusto mo bang tumulong sa akin? Babayaran kita. Talaga, sige, bukas pupunta ako. Maaga kang pumunta bukas, ha? Nagsimula nang gumulong ang snowball. Kailangan lang natin ng determinasyon. Piglet. Asawa, Piglet. Para sa pag-aalaga ng baboy sa ating bahay. Kapag lumaki na ito, ibenta natin ulit para kumita. Masyadong maliit ang bibig ng palanggana, hindi kasya ang mga bi. Kung mag-aalaga ng isa, sa susunod na taon pa mabibenta, masyadong mabagal. Sana mas malaki ito. Para mailagay ang mga bik ko. Para mailagay ang mga bik ko. Kahit na mas malaki ng ganito, ayos lang. Diyos ko. Talagang lumaki ito. Ibig sabihin ba nito, pwede rin itong lumiit? Ang palayok na ito ay hindi lang basta isang palayok ng kayamanan. Nakikinig ito sa akin. Ang galing, bukas, mga bi, magiging 5 na ito. Ngayon 5. Magic trick. Mahal, lihim natin ito. Huwag mong sasabihin. Lihim ni Mrs. hindi sasabihin. Lihim ng asawa. Kukunin ko lahat ng 3. CJ. Kukunin ko itong isang basket. Timbangin mo pa ng 50 metro ng ipa. Wanching, magpatuloy ka sa trabaho mo. Sa pagpapakain ng mga manok, si nanay na ang bahala. O ay. Salamat sa'yo, nanay. 8 Wanching. Paano mo pinalaki ng ganito kaganda ang mga manok mo? Pinapapunta ako ni nanay para matuto sa'yo. Gumamit ako ng tradisyonal na paraan. Mga halamang gamot mula sa bundok. Pinatuyo, giniling, at hinalo. Hindi nagkakasakit ang mga manok, kaya maganda ang mga itlog. Anong mga halamang gamot? Sa ibang araw, dadalhin kita sa bundok para makilala. Ito ang sahod mo para sa araw na ito. Salamat, Ate Wanching. Ilagay mo na at magtrabaho ka na agad. Bago magdilim, may mga itlog pang kailangang pulutin. Lumiliit at bumabalik sa dati. Nagiging 5 ang itlog, nagiging 5 piraso ang karne, pati mga sisiyo ay nagiging batch-batch. Sa ganitong bilis, sa katapusan ng taon, ang mga manok sa bakuran, baka hindi na mabilang.
Mrs., ako si Kian Hongbin ng Hongfa Food Factory sa bayan. Kian Hongbin, narinig ko na ang itlog mo sa palengke ay may magandang reputasyon, kaya pumunta ako para tingnan. Boss Kian, maliit lang ang negosyo ko, para lang makakain. Ano ang makakakuha ng iyong pansin? Huwag kang magpakumbaba, ate. Sa tingin ko, mahusay kang mag-alaga ng mga manok. Hindi ito mas masahol kaysa sa mga profesional na farm. Ganito na lang. Ibenta mo sa akin ang mga manok at itlog. Mas madali para sa iyo. Mas madali rin para sa akin, panalo tayong dalawa. Boss Kian, kakasimula ko pa lang. Hindi ko pa kayang makipag-usap sa inyo. Babalik ako para makipag-usap. Sige, pag-isipan mo muna, ate. Pwede mo akong lapitan kahit kailan. Ayaw sa mabuting usapan, gusto ng pilit. Isang ampon na pinakasalan ang isang gago. Naglalakas loob pang agawin ang merkado ko. Mrs., hindi mabuting tao yang Shan. Alam ko na sinasabi niyang makikipagtulungan. Palaging nakatingin sa mga manok natin. Tumingin pa siya sa'yo. Lumayo ka sa kanya. Narinig mo ba? Kapag dumating siya, ako ang haharang. Si Kian Hongbin ay nasa negosyo ng pagkain. Lahat ng karne, itlog at bigas sa buong bayan. Karamihan ay galing sa kanyang pabrika. Ngayon pumunta siya dito. Ibig sabihin gumagalaw na ang ating mga produkto. Ang kanyang negosyo, magandang produkto ay hindi natatakot sa kompetisyon. Pero hindi siya basta-basta sumusuko. Kailangan nating mag-ipon ng pera ng mabilis. Kailangan nating palakihin ang sukat. Tia, narinig ko na ikakasal na si Kuya Zeng. Narinig ko na ikakasal na si Kuya Zeng. Kaya pumunta ako para makita. Maupo ka, maupo ka. Ito si Xulian, kamag-anak natin. Matagal na kaming magkakilala ng pamilya natin. Ang kapatid na babae ng pamilya Su ay talagang maswerte. Kung wala ka, ako sana ang mapapangasawa ni Kuya Zeng. Sayang at ang tadhana ay naglaro sa atin noon. Nagkaproblema si Kuya Zeng. Ang pamilya namin ay, talagang salamat sa iyo, sa hindi pag-aasawa noon. Kuya Zeng, naaalala mo pa ba ako? Magkasama tayong lumaki noong bata pa tayo. Huwag kang masyadong lumapit sa ibang babae. Alainan. Su Wanqing. Huwag kang magmayabang. Akala mo ba nakakuha ka ng kayamanan? Kung siya ay mabuti, ikaw ba ang susunod? Kasamang Z, may oras ka bang makipag-usap? Gusto kang imbitahan ni Boss Kian para magtsaa. Kasamang Z, pinapatanong ni Boss Kian kung gusto mong makipagtulungan. Ano bang maganda dyan? Pumunta ka at malalaman mo. Narinig niyo na ba? Yung babaeng yan nagbebenta ng itlog. Hindi ko alam kung saan galing. Kinain ko, nagtatay ako. Tama nga, narinig ko yung mga manok niya. Hindi ko alam kung ano pinapakain. Sinasabi niyo may problema ang itlog ko. Maglabas kayo ng ebidensya. Kailangan ba ng ebidensya? Lahat naman sinasabi yan. Isang babae, saan makakakuha ng magagandang itlog? Kung hindi ninakaw, peke. Hindi na ako magbebenta ngayon. Maganda ba ang itlog ko? Alam ng mga nakatikim, hindi lang puro salita. Mahal. Hindi ako malungkot. Iniisip ko lang. Hindi na tayo dapat magpaapi. Mahal, magiging maayos ang pamilya natin. Kahit harangan ni Kian Hongbin ang pwesto ko, hindi niya mahaharangan ang dami ng bibig na pinapakain. Hindi tayo natatakot sa mga pagsubok. Ngayon, ang mga itlog ng manok natin ay lumalaki ng 5 beses araw-araw. Ang karne ay nagiging 5 piraso. Ang magagandang bagay ay hindi natatakot na walang bibili. Mahal, bukas magpapalit ako ng lugar para magbenta. Sa umagang pamilihan sa silangan ng bayan, mas maraming tao doon kaysa dito. Mahal, bukas sabay tayong pupunta sa pamilihan. Sinabi ko sa iyo noong nakaraan, huwag magtinda dito. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ha? Bakit niyo sinisira ang mga gamit ko? Sinira na nga, ano ngayon? Isang babaeng nag-asawa ng tanga. Gusto pang magnegosyo sa bayan. Kung may alam ka, bumalik ka na lang sa baryo. Huwag mong saktan ang asawa ko. Ah! Umalis ka. Sige, ikaw ang panalo, alis na tayo. Mahal, huwag kang gagalaw. Pindutin mo ang sugat. Pupunta tayo sa klinika. Huwag kang umiyak, mahal. Hindi masakit. Mabuti ang asawa. Dati sa modernong panahon, pagsabog sa laboratorio, akala ko, tapos na ang buhay. Pagkagising ko, nandito na ako. Ginawa akong kapalit na asawa. Noong panahong iyon, naisip ko, sa buhay na ito, ganito na lang siguro. Pero hindi mo ako pinayagan.
Ikaw na tanga, hindi ka makapagsalita ng maayos. Pero alam mo, kung sino ang mabuti sa'yo, kung sino ang mang-api sa akin. Sila ang lalabanan mo. Kapag may sumira ng pwesto, ikaw ang magtatanggol. Pinaupo ako ni Sujia o Jiao sa kulungan ng aso. Pinaupo mo ako sa kandungan mo. Mahal kong asawa. Luzeng, hihintayin kitang gumaling. Kapag gumaling na ang utak mo, tayong dalawa, bubuhatin natin ang pamilyang ito. Buti na lang walang peklat. Masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na. Ang pamilya natin ngayon, ilang manok ba talaga ang meron? Tuwing umaga, hindi ko na mabilang ang dami ng itlog. Noong huli, umabot sa 80 higit. Hindi ko na tinuloy ang bilang. Narinig ko na kulang ka sa tao. Ako, kailangan mo ba ng tulong? Halika na, pareho ang sahod kay Chen Xu. Arawan ang bayad, tulungan mo siya. Ikaw ang bahala sa mabibigat na trabaho. Mas malaki. CJ, tama na. Bukas, magiging 5 sako ito. Sapat na ito para sa ilang araw na pagkain ng mga manok. Asawa ko, parami na ng parami ang mga manok. Kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat na pera, gusto kong kunin ang lupang bakante sa likod ng bundok at ipaupa ito para makapagpatayo ng maayos na kulungan ng mga alaga. Tama lahat ng sinabi ni Mrs. Magpagaling ka agad. Kapag gumaling na ang utak mo, sabay tayong magtrabaho. Sabay tayong magtrabaho. Wanching. Pag naubos na ang mga itlog, umuwi ka agad. Huwag kang magtagal sa bayan. Ang anak kong si Jiao Jiao. Sa susunod na buwan, ikakasal na sa anak ni Zhao. Ang pamilya Zhao ay may tindahan ng mga gamit sa bayan. May sariling pwesto. Hindi gaya ng iba na nag-asawa ng isang hangal. Araw-araw maagang bumabangon at ginagabi sa trabaho. Dumating na ang ampon mong babae. Anong ampon? Ako ang nagpalaki sa kanya. Ngayon hindi na ako kilala. Ngayon nagtitinda ng itlog. Kung saan-saan pumupunta. Nakakahiya. Walang problema. Ang bibig ay nasa ibang tao. Ang buhay ay nasa ating mga kamay. At Wanking, bakit ang bilis lumaki ng mga manok mo? Paano ang bilis lumaki ng mga manok mo? Noong nakaraang linggo lang ibinenta ang mga sisiw. Noong nakaraang linggo lang ibinenta ang mga sisiw. Ngayon ko lang nakita. Ang dami na namang napisa. Ano bang pinapakain mo? Sa mga inahin mo, naglagay ako sa pagkain ng mga halamang gamot na nakuha ko sa likod ng bundok. Kaya ang ganda ng paglaki ng mga manok. Maganda ang paraan na ito. Balang araw turuan mo ako. Sige, pero bukod sa pagkain. Kailangan bantayan mo sila araw-araw. Sige, tatandaan ko yan. Araw-araw bantayan. Bawat isa. Bukas magiging 5 na sila. Kasama ang mga sisiw sa labas. Sige, tingnan natin ulit. Ang palanggana ng asawa ay kayamanan ng pamilya. Kayamanan ng pamilya. Ang mga bagay sa bahay na ito ay para sa ating dalawa. Itong bagay na ito ay kalat sa buong bundok. Dati, pinapakain ito sa mga baboy. Ngayon mo ito ibigay sa mga manok. Ito ay mga halamang gamot. Ngayon ay palit ng panahon. Makakabuti ito sa mga manok. Mas mabuti ito kaysa sa pagpapakain ng darak. Dati ako. Dati kong nabasa sa libro. Nakasulat ito sa mga libro. Tara, subukan natin bumalik. Mas maganda ito kaysa sa mga nakuha kahapon. Patuyuin at gilingin ito. Makakain ito ng kalahating buwan. Ate, paano mo nagawa ito? Mas marami ito kaysa kahapon. Piliin ang magaganda, itapon mo na ang mga pangit. Bakit po, inay? Sino po ang nakasakit sa inyo? Wala. Napunta lang ang buhangin sa mata ko. Dumating na naman ba si Xulian? Sabi niya kanina, naabala raw natin si Zeng. Sinasabi mo buong araw, ay nasa labas ka, na si Zeng ay sumasama, at natatamaan at nahihirapan. Sinasabi niya na kung siya ang mapangasawa, hindi ganito ang buhay ni Zeng. Hindi ka sinisisi ni nanay. Si nanay ay, parang ang bigat ng loob ko.
Nay, noong araw na ikinasal ako, ibinigay mo sa akin ang nag-iisang bagong kumot para ako'y takpan, wala kang utang sa akin. Noong umatras si Bike si Ulian sa kasal, hindi tayo ang may utang sa kanya. Siya ang may ayaw kay Luzeng dahil sa kabubuhan niya. Ngayon nagsisisi siya na hindi niya kinuha ang pagkakataon. Si Luzeng ang asawa ko. Ikaw ang nanay ko. Mahal, naglalaro ba kayo ni nanay ng laro? Gusto ko rin sumali. Ek! Sa tingin mo ba kaya natin magbenta ng sariwang karne ngayong araw? Huwag kang matakot, nandito ako. Asawa ni Lu, hindi ba nagbebenta ka ng itlog? Ngayon nagbebenta ka na ng karne. Nanay, iprito nyo ito. Kung hindi masarap, sa susunod na makita nyo ako, umiwas kayo. Ang ganda ng sinabi mo. Bibili ako ng isa para subukan. Pakibigay pa ng 3 kilo, hindi 4 na kilo sabi ng asawa ko. Sabi niya, hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap na karne. Si Manghang sa kabila, naamoy niya at pinadala ako. Ate, nakabenta ng 87 piso at 6 na sentimos ngayong umaga. Dati sa pabrika ng komunidad ako. Isang buong buwan lang kumikita ng 30 piso. Bukas pumatay ka ulit ng isa. Sa susunod na buwan doble ang sahod. Ate, ikaw ang aking tagapagligtas sa pera. Ikaw na ang maghanap ng upuan. Ate, hindi kita inihanda ng upuan. Baka gusto mong umupo sa kulungan ng aso. Huwag niyong apihin ang asawa ko. Kung hindi, sasapakin ko kayo. Tara na. Uwi na tayo. Sobra na si Sujaya Ojiao. Ang bisita ay bisita. Kasalanan din iyon ni Suwan King. Anong ginagawa ng ampon sa gulo? Sinasabi nila ang tungkol sa iyo. Ang bibig ay nasa iba, ang buhay ay nasa iyong mga kamay. Ek! Hindi ka ba nagagalit? May silbi ba ang magalit, basta't maayos ang ating buhay, sapat na iyon. Mayroon tayong higit sa 10 baboy, mahigit 200 manok, bawat gabi ay nangingitlog. Paminsan-minsan ay may napipisang sisiw. Sa ganitong bilis, sa katapusan ng taon ay makakabuo ng pondo para sa pag-upa sa likod ng bundok. Magtatayo ng kulungan para hindi matamaan ng hangin at ulan. Gaano kalaki ang likod ng bundok, asawa? Mula sa likod ng bakuran natin hanggang sa puno ng baluktot na sanga. Papunta sa silangan hanggang sa kanal. Mga 10 ektarya. Umpisahan natin sa maliit na bahagi. Magpatayo ng isang hanay ng kulungan ng manok at isang hanay ng kulungan ng baboy. Sa gitna ng bakanting lupa ilalagay ang mga pagkain. CJ, tinutulungan ko ang asawa ko. Yung bayaw mo. Si Luzeng ay talagang tanga. Totoong totoo. Nasira ang utak sa labanan, hindi makapagsalita ng maayos. Walang pamilya ang babaeng iyon. Hindi siya kinikilala ng pamilya Su. Sige, mahal. Bakit ka nandito? Madilim na. Ang negosyo ng pagkain sa bayan, hindi para sa isang babae tulad mo. Umalis ka. Gising, mahal. Baka patay na ang taong ito. Ikaw ang asawa ko. Umuwi ka na at hintayin mo ako. Tatawag lang ako. Sino ang hinahanap mo? Hello, ako si Luzeng. Numero 53,451. May sugat sa ulo. Nag-a-apply ng trabaho. May asawa akong dapat protektahan. Bastos na bata. Alam mo ba kung gaano katagal ka namin hinahanap? Hip. Bastos na bata. Alam mo ba kung gaano katagal ka namin hinahanap? Hip.
Ito ang asawa ko, si Su Wanqing. Alam ko kung paano ka nakapag-asawa. Ang batang ito ay medyo nalilito. Noong panahon na iyon, ikaw ang nagprotekta sa kanya. Ang utang na loob na ito ay naalala ng hukbo. Ako ang nag-asawa. Hindi siya tanga, siya ay bayani. Nagpa-check si Luzeng. Matindi ang tama sa ulo. Pero nabuksan. Ang lugar na naiipit ang ugat. Pero nandyan pa rin ang lumang sugat. Pero sa hinaharap kailangan ng isang matatag na kapaligiran. Ang bahay mo, bahay ko, bahay niya. Hindi siya aalis kahit saan. Ang palanggana na ito ay ang ating kayamanan. Maglagay ng bagay dito. Kinabukasan magiging 5 beses ito. Pwede itong lumaki o lumiit. Pero hindi ito pwedeng maging pera. Nagsimula ang bahay na ito sa isang itlog ng manok. Naiipon ito ng paunti-unti. Sa hinaharap magkasama natin itong aalagaan. Tingnan mo mula sa likod ng bakuran natin. Hanggang sa puno na nakayuko. At hanggang sa gilid ng kanal, mga 10 ektarya, unahin natin ang kalahati. Magpatayo ng hanay ng kulungan ng manok at baboy. Mag-iwan ng espasyo sa gitna para sa pagkain ng hayop. Sa oras na iyon, ang dumi ng manok at baboy ay magagamit bilang pataba. Pwede rin magtanim ng puno ng prutas sa likod. Ang lupa ay hindi mataba, kailangan itong alagaan. Marami tayong paraan para alagaan ito. Lulu, gumaling ka na ba? Gumaling ka na ba? Gumaling na. Ayusin natin ang mga papeles ng pagreretiro. Ngayon, nandito ako para pag-usapan ang pag-upa ng bakanting lupa sa likod ng bundok. Babae ang gagawa nito. Hindi siya nag-iisa. Kami itong dalawa. CJ, gumawa kayo ng aplikasyon. Nagpatawag ako ng pulong ng konseho ng nayon. Magagawa ito. Yung sinabi mo kanina, hindi lang siya ang nagsabi noon. Epektibo iyon. Dati ikaw lang ang nagdadala. Ngayon hindi na kailangan. Dati ikaw lang ang nagdadala. Ate, may pangalan na ba ang farm natin? Naisip ko na, tawagin natin itong farm ng gabi. Kapag lumaki na tayo, saka tayo magparehistro ng kumpanya. Magpahinga ka muna, mamaya may mga poste pa tayong kailangang itayo. CJ. Premyo, noong isinakay ka sa karwahe ng kalabaw, hindi kita napigilan. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pero hindi ko kayang magkunwaring walang nangyari. Kailangan kong gumawa ng paraan, linisin ang trabaho. Pumunta ka na naman para magtrabaho para sa ampon na iyon. Walang silbi. Malinis ang kinikita ko. Mas malaki. Sige, sapat na ito. Mas maliit. Ibalik sa dati. Ayos na, bukas ng umaga ang mga ito ay magiging 5 beses. 5 beses ang itlog, 5 beses ang darak, mas maganda pa ang kalidad kaysa dati. 5 beses. Sa oras na iyon, tulungan mo akong ilabas ang mga itlog. Tandaan, dahan-dahan lang. Mas delikado ang mga itlog na ito kaysa dati. Madaling mabasag ang mga balat. Tandaan, tuwing madaling araw mo ito gawin. Dati ako lang ang gumagawa nito. Laging takot na makita ng iba. Ngayon gising ka na, hindi na ako natatakot. Sa gabi mo ilagay, sa umaga ko kukunin. CJ. Kuya Zeng. Narinig kong gumaling ka na, dadalawin kita. Kuya Zeng, ang nangyari noong araw ay mali ang ginawa ng pamilya ko. Pero sa puso ko, mula noon, ang asawa ko ay si Su Wanqing. Sa buong buhay ko, siya lang. Ang kapatid ni Su, mula noon. Noong umalis ka noong nakaraan, gusto ko sanang sabihin na hindi mo na kailangang bumalik. Zengzi, ako, Tito, isa lang ang asawa ko sa buhay na ito. Si Su Wanqing, kung pupunta ka para kumain, malugod kitang tatanggapin. Kung ibang usapan, nandyan ang pinto.
Noong dati siksyulian ang pumunta, sinasabi mo lang na ayaw kang lapitan ng asawa mo. Ngayon kaya mo nang magsalita ng ganito kahaba. Dati hindi ko naiintindihan. Ngayon naiintindihan ko na. Isa lang ang asawa. Mas marami, mas magulo. CJ, ilagay mo ang mga itlog sa basket. Gagawa ako ng itlog na puding para sa hapunan. Oy, andito na si Bunso. Boss, bibili ako ng darak. Bunso. Hindi sa ayaw kong magbenta. May nag-utos mula sa itaas. Sino ang magbibigay sa iyo ng pagkain? Sa hinaharap, hindi na kami magbebenta ng pagkain. Boss, hindi kami magbebenta, hindi kami magbebenta. Umalis, umalis. Umalis, umalis. Huwag kang magulo dito. Lumabas, lumabas. Kung ayaw mo, ayaw mo. Ako na ang gagawa ng paraan. 3 sako ng mais, 2 sako ng darak, 1 sako ng durog na bigas. Mas malaki, 5 beses ang dami ng imbakan. Sapat para sa 10 araw. Kung dodoblehin ang dami ng ilang araw, maibebenta natin agad ang mga ani. Sapat na para masuportahan ang ilang gastusin sa bahay. Mahal, nandito na ako. Pupunta ako sa kaibigan ko. May tindahan ng bigas sa kalapit na bayan. Pakibilisan mo. Kailangan pa naming pumunta sa palengke para magbenta. Dumating na si Lauzeo. Paano mo ito inasnan? Lihim na resipe. Tikman mo muna bago magtanong. Ang iyong itlog at karne, mas mataas ng 10% ang presyo kaysa sa iba. Pero gusto ko lahat. Mag-order muna ng 200 kilo ng maalat na itlog ng pato, 500 kilo ng adobo. Alainan. Ito ang unang order ng gobyerno para sa ating pabrika. 200 kilo ng maalat na itlog ng pato, 500 kilo ng adobo. Deliver bago mag-ikasampu ng susunod na buwan. Ang mga hilaw na materyales, lahat ay ginamit ang pinakamaganda. Mga itlog na pinili mula sa pinakamasarap na batch. Pati ang baboy ay mula sa pinakamasarap na batch. Order mula sa Supply and Sales Cooperative. Malaki ang order sa ating pabrika. Napakaganda. Ang galing mo, Manager Sue. Huwag masyadong magalak. Simula ngayon. Mag-o-overtime tayo. Iba ang bayad sa overtime. Ate, paano nyo ba pinapalaki ang mga manok nyo? Parehong alaga ng manok. Sa bahay ng tiyo ko, 1 itlog lang sa 1 araw. Sa atin, mas marami pa. Maganda ang timpla ng pagkain. Maganda rin ang lahi ng mga manok. Tingnan mo ang mga itlog natin. Mas malaki ang pula kaysa sa iba. Malapot din ang puti. Noong nakaraang beses sa kooperatiba, pinuri nila ang batch na ito. Sinabi nilang dalhin pabalik. 1 buwan na pero hindi pa rin nabubulok. Seryoso, ate. Ngayon araw-araw. Mula umaga hanggang gabi. Sa gabi pa rin. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Pero tuwing umaga, yung ilang basket na iyon, hindi na nakakapagod. Hindi niya sinabi yung ilang basket na iyon. Ay kinuha mula sa palanggana. Pero matagal ko na siyang sinusundan. Kahit papaano, nahulaan ko na rin. Basta si Ate Wanching, may paraan ka. Hindi na ako magtatanong. Ako, ang mahalaga ay magawa ng maayos ang trabaho. Hindi mahalaga kung anong paraan. Kailangan ipakita sa gawa ang lahat. Ang order mula sa kooperatiba ay simula pa lang. May mas malalaking order pa na darating. Isang maliit na farm, pinilit ang pabrika ko sa ganitong sitwasyon. Hindi pa umaabot sa kalahati ang rate ng operasyon. Akyang, maghanap ka ng tao sa loob nila. Bayaran mo na lang. Basta lagyan mo ng konting bagay. Ang kanyang sabaw, para masira ang buong batch ng produkto. Naiintindihan, gagawin ko ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan kita ng 200 kilo ng tiket sa pagkain. Huwag kang mag-alala, siguradong magagawa ko ito. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Sino ang nagpadala sa'yo? Akyang, si Aki ang nagbigay sa akin ng 200 kilong tiket ng pagkain para gawin ko itong bagay na ito. Hindi ko pa nga nasimulan. Dalhin niyo na siya. Ito ang nakalap ko, natala ng interogasyon at ebidensya.
mga pahayag ng mga kaugnay na tao, mga ulat ng may-ari ng tindahan ng bigas. Kian Hong Bin, Hong Fa pagawaan ng pagkain. Sapat na ang mga materyales na ito para sa pagproseso. Nasarado na ang pagawaan ni Kian Hong Bin. Buti nga, sa wakas nakulong na siya. Ha 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 ha. Talagang kailangan nating magdiwang. Kung wala ka, hindi ako aabot sa ganito. Kung wala ako, may iba namang gagawa. Ang landas na tinahak mo, talagang mali na mula sa simula. Mahal, kung sino man ang mang-api sa'yo, paparanas ko sa kanya ang kaparehong kapalaran. Kaya kumain ka ng marami, noong hindi pa maayos ang utak mo. Ayaw mong kumain ng maayos, ngayon kaya mo nang kumain. Kailangan mong kumain ng 2 mangkok bawat pagkain. Mahaba pa ang mga araw natin. Ang magagandang araw ng pamilya natin. Ngayon pa lang nagsisimula, hindi ko na masyadong maalala ang mga dati. Pero ang mga darating, hindi ko makakalimutan. Ang mga darating na araw, isa-isa nating haharapin. Una, inumin mo ang sabaw. 2 linya ng produksyon ng pagkain 47. Panimulang presyo 1,547. 1,500. 1,500 unang beses. Hindi ba iyon ang asawa ng pamilya Lu? 1,500 pangatlong beses. Dilaw. Nabenta. Ate, ang pangalan mo ay pahaba ng pahaba. Mas hahaba pa yan sa hinaharap. Unahin muna natin ang mga bagay na nasa harapan natin. Hindi mahalaga kung sino ang nakasama mo dati. Simula ngayon, magtrabaho ng maayos. Kunin ang sahod sa tamang oras. Kung sino ang magaling, siya ang mananatili. Kung sino ang gagawa ng dati niyang gawain. Huwag mo akong sisihin kung magbago ako. Ang mga dilaw na beans na ito ay ilalagay sa palanggana ngayong gabi. Bukas, 5 beses ang dami. Diretso sa mas mataas na kalidad. Hindi ko alam kung mabenta o hindi. Ang alam ko lang, madadagdagan na naman. Ng mga bagay na kailangan mag-overtime. Pagkatapos bumagsak si Kian Hong Bin. May nakapaskil na selyo sa pintuan ng tindahan ng pamilya Zhao. Ate, sarado na ang tindahan ng pamilya Zhao. Si Zhao ay araw-araw umiinom. Walang makain sa bahay. Pwede mo ba akong papasukin sa trabaho dyan? Pwede. Magsimula ka bilang pansamantalang manggagawa at magtrabaho sa shift tulad ng iba. Parehong pagsusulit. Chen Xue, samahan mo siya para makilala ang trabaho sa pabrika. Pantay-pantay ang pagtingin. Kapag hindi maganda ang trabaho, aalis din. Ikaw ang bahala sa paglinis ng mga tangke. Itong mga tangke ng pag-aasin, kailangang linisin araw-araw pagkatapos gamitin. Kailangang linisin sa loob at labas. Sariling lobo, puting lobo, umangat na, hindi na kinikilala ang kapatid. Maliit. Anong amoy? Ang asim naman. Parang ito ang tangke. Sino ang gumawa nito? Ikaw ba ang nasa night shift kagabi? May naamoy ka bang kakaiba? Wala akong napansin. Parang may nakita ako. Si Sujia Ojiao ay tumayo sa tabi ng tangke ng sandali. Sujia Ojiao, at One King. Siya ang naglagay ng suka sa tangke ng brine. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang linisin ang tangke. Nagkamali ako. Itong tangke kasama ang mga sangkap at itlog. Nawala ang higit sa 80 pesos. Hindi kita isusumbong sa pulis. Ito ang huling pagkakataon mo na ibinibigay ko sa iyo. Simula bukas. Huwag kang pumasok sa pabrika ko. Su Wanqing, wala kang puso. Ang hirap ng kapatid mo makahanap ng trabaho, tapos tatanggalin mo lang siya. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaki sa'yo? Aalis na ako.
Naglagay si Sujaya Ojiao ng suka sa tangke ng brine. Nasira mo ang isang buong kargamento ko. Hindi kita isinumbong dahil na rin sa huling konsiderasyon. At ano ngayon? Pamilya tayo, kailangan ba talagang ganito? Kailangan mong magbayad ng 5,000 piso ngayon. Walang bawas, buo dapat. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Ito ang aking transfer certificate ng tirahan. Katibayan ng paglipat ng rehistro. Nailipat na ang rehistro ko mula sa pamilya Su. Katibayan ng paglipat ng rehistro. Numero 213 na ilipat sa pamilya Lu. Katibayan ng paglipat ng rehistro. Sa legal na aspeto, wala na akong kaugnayan sa pamilya Su. Katibayan ng paglipat ng rehistro. Nangangahas ka, may iba pa bang bagay? Tiyan ng pamilya Su. Huwag mo akong sisihin. Tulungan mo akong pababain siya. Para sa iyo, tulungan mo ako sa kanya. Hunyo 15. Para sa iyo, hindi ko siya susuportahan. Hunyo 15. Wala kayong kaugnayan sa dugo. Nailipat na rin ang rehistro. Ang patunay ng paglilipat ng rehistro, hindi ito kawalan ng suporta. Hindi ito kawalan ng suporta. Zeng, ginagawa ito ni Tio para sa iyong kabutihan. Maganda ang kalagayan ng ating pamilya. Si Xulian ay nag-aalala sa iyo. Ganito ka na ngayon. Sa buong buhay ko, iisa lang ang asawa ko. Siya si Su Wanqing. Kung kakain ka, malugod kitang tatanggapin. Kung may iba kang sadya, nandyan ang pinto. Kumusta na? Xing. Ate, ano ang nakita mo sa bayan kanina? Nakita ko ang isang kakilala, umalis na siya. Oh, hindi mo na kailangang tikman lahat. Ito na lang. Tingnan niyo lahat. Ito ang unang order mula sa gobyerno ng ating pabrika, mga pangregalo para sa bagong taon. 3 beses ang dami kumpara sa dati. May mas malalaking order pa sa hinaharap. Sinabi mo kanina na mas malalaking order. Gaano kalaki? Panglungsod. Naniniwala ka ba? Ano man ang sabihin mo, naniniwala ako. Ito ang tinatawag na oyster mushroom. Ligaw na uri na nakuha sa likod ng bundok. Pinalaki gamit ang palanggana. Pagkalipas ng 2 linggo, tutubo na ang kabute. Madali bang itanim ito? Kontrolin ang temperatura at halumigmig ng maayos. Mas madali kaysa sa pag-aalaga ng manok. Ang dumi ng manok at baboy ay pinapa-ferment para gawing pataba sa kabute. Ang natirang materyales mula sa kabute ay pwedeng gamitin sa pagtatanim ng puno ng prutas. Ito ang tinatawag na circular farming. Nabasa ko ito sa isang libro. Mas malaki pa sa palad. Pwede ba itong kainin? Masarap pa kaysa sa mga binibenta sa merkado. Ang bango talaga, makapagbigay ng mainit at masarap na pagkain sa lahat. Ang galing! Nakaayos na lahat. Kapag nandyan ka, kampante ako. Ang batch ng mga kabute na ito ay ipinadala sa ilang mga restaurant sa bayan, at lahat ay kinuha na. Lahat ay huminto sa ginagawa, at makinig muna kay Wanqing. Ang aking mushroom house, ngayon, ay hindi na makasapat sa pangangailangan ng ilang mga restaurant sa bayan. Kaya naisip ko ng isang paraan. Ako ang magbibigay ng mga binhi. Ako ang magtatakda ng mga pamantayan. Ako ang bibili ng produkto. Kayo ang mag-alaga ng kabute. Libre ang mga binhi. Libre ang unang batch ng mga binhi. Pagkatapos palakihin ang saklaw, basta sundin niyo ang aking pamamaraan. Tinitiyak ko na bawat ani ng kabute ay may bibili. Paano kung pumalpak ang pagtatanim? Magpapadala ako ng tao para magturo. Pero sa kondisyon,
Kailangan sundin niyo ang aking pamantayan. Pag nagtipid kayo, masisira ang reputasyon ko. Huwag ka nang bumalik dito sa hinaharap. Aba, bata, hindi ito negosyo. Para kang may kasamang grupo. Parang nagbago ka ng anyo. Kagawad. Mabilis akong tumakbo mag-isa, pero ang grupo ay nakakatakbo ng malayo. Matagal ka nang nagtatrabaho doon. Hindi ko makuha ang posisyon ng direktor. Sabihin mo sa kanya. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng talento. Kukuha ako ng posisyon para sa iyo bilang tagapamahala ng workshop. Hindi ko man lang maisulat ng maayos ang pangalan ko. Malinis ang kinikita ko. Huwag ka nang manggulo sa pabrika ng iba. Magluto ka ng dagdag na ulam sa tanghali. Wanching, may isang negosyante mula sa ibang lugar dito sa akin. Malaking transaksyon ito. Mapagkakatiwalaan siya, magkita tayo sa hotel ngayong gabi. Manager Sue, gusto ng kumpanya namin na makipagkontrata sa inyo. Pangmatagal ang supply, malaki ang dami ng kontrata. Pwede nating pag-usapan ang mga detalye mamayang gabi. Dala mo ba ang sample ng kontrata? Dala ko, maupo ka muna. Kung mag-uusap tayo ng negosyo, isa-isa lang. Tingnan muna natin ang mga kwalifikasyon. Pagkatapos ang mga kondisyon ng kontrata. Hindi maganda, baka makita ng iba ang mga gamit ko. Sa mga nakaraang taon, marami kang ginawang iligal at labag sa batas. Ang mga ebidensya ng iyong mga kasalanan. Sapat na para makulong ka ng ilang taon. Hayaan mong mag-isip-isip ang iyong asawa sa loob. Ang ganda, nasa tamang landas na. Magaling, masipag ka. Sa wakas, nailabas na. Anak, ang daming tao. Nanay, umupo ka ng maayos. Ngayon ikaw ang may-ari. Tingnan mo, mahal. Mula sa isang palanggana sa kulungan ng manok at isang itlog, umabot tayo sa ganito kalaki. Lahat ng linya ng produksyon, kahit gaano kalaki ang mga makina, umaasa pa rin tayo sa mga materyales na ito. Habang tumatagal ang panahon, mapapagod din ang palayok balang araw. Kailangan din nating matutunan na tumayo ng hindi umaasa rito. Darating din ang araw na iyon. Bago dumating ang araw na iyon, nandito ako, nandito rin ang palayok. Ilang araw ka nang hindi masyadong nagsasalita. Ano ang iniisip mo? Noong araw na bumalik ako, ang unang imahe sa isip ko ay, ikaw na nakaluhod sa gilid ng bayan, namumulot ng itlog. Punong-puno ng tuyong likido ng itlog ang mga kamay mo. Noon, hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Pero naalala ko ang mga kamay mo. Noon, wala pa akong alam. Hayaan kitang mag-isa. Simula ngayon, aalagaan ko ang pamilyang ito. Sige, pero ang pamilya ay hindi inaalagaan ng mag-isa. Tayong dalawa ang magkasama. Simula ngayon, ako na sa mabibigat na gawain. Ikaw sa pag-aasikaso ng mga gastusin at mga halaman. Ako ang bahala sa'yo, bahala sa akin paano, kahit sa buhay mo. At, sa susunod na henerasyon, napakasama mo. Dalawa mahusay. Ay isa. Dalawa. Dalawa.
Kuya, pakiusap tawagin mo si Chen Xu papunta rito. CJ, halika't tikman mo itong bigas. Ginawa ko ito gamit ang magic pot unti-unti. Ito ay karaniwang mabangong bigas. Ate, bakit matamis itong bigas? Hindi ito matamis, ito ang natural na lasa ng bigas. Ganito dapat ang magandang bigas. Mas masarap pa itong tokwa kaysa sa mga kilalang tatak sa merkado. Kahit maliit lang ang linya ng produksyon nyo, ang ganda ng mga produkto nyo. Simula ngayon, lahat ng buwanang order ay ayon sa pamantayang ito. Usapan na iyan. Sudashu. 3 taon ka nang nagtatrabaho sa Weijiangang. Wala pang nagawang mali. Simula bukas, ikaw na ang bahala sa linya ng tofu. 50 kilo ng soybeans, 350 gramo ng gypsum. Temperatura ng coagulant 85 degree. Tandaan mo ba, Uncle Dashu? 350 gramo, natandaan ko na. Siyam na daan at 50, 350. Si Wan King ang nagdala nito. Ilapag mo na lang. Luzeng, nasa bag mo. Luzeng, nasa bag mo. Kararating lang ngayong hapon, sertipiko ng karangalan. Isa ay ang iyong karangalan. Sertipiko ng karangalan. Isa ay ang sertipiko ng pag-aalaga ng kayamanan. Sertipiko ng pag-aalaga. Ikaw ay marunong mag-ayos ng sertipiko ng karangalan. Sertipiko ng pag-aalaga. Isa ay bansa. Isa ay pamilya. Noong una, nahanap ko ito sa loob ng kulungan ng manok. Sertipiko ng karangalan. Akala ko basag na piraso ng tile sertipiko ng karangalan. Sertipiko ng karangalan. Sino ang mag-aakala sertipiko ng karangalan na kaya nitong maglaman ng ganito kalaking ari-arian? Sertipiko ng ari-arian. Sertipiko ng ari-arian. Kaya niyang magpanggap. Sertipiko ng purple water. Kaya mo rin magpanggap. Sertipiko ng purple water. Sabi mo, ano ang dapat kong ipanggap? Panggapin mo ako. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Dumating na talaga ang batang babae. Ako ang magbibigay ng binhi. Ako ang magtatakda ng pamantayan. Ako ang tatanggap ng produkto. Kayo ang magtanim ng maayos. Ang magaling mag-alaga ng lupa at manok, bibigyan ko ng dagdag na presyo. Ang hindi magaling, magpapadala ako ng tao para magturo. Pero may isang kondisyon. Ang paggamit ng pestisidyo at abono ay ayon sa aking pamantayan. Kung sino ang lumampas sa pamantayan, hindi ko tatanggapin ang kanyang produkto. Sa kontrata ng pagbili ng kooperatiba, kung sino ang lumampas sa pamantayan, hindi ko tatanggapin ang kanyang produkto. Sa kontrata ng pagbili ng kooperatiba, ano ang presyo ng pagbili mo? Sa kontrata ng pagbili ng kooperatiba, hindi ba mas mababa ang presyo mo kumpara sa palengke? Mas mataas ang presyo ko kumpara sa palengke. Basta't pumasa sa pamantayan ang kalidad. Magdadagdag ako ng 2 sentimos kada kilo ng palay. Magdadagdag ako ng 1 sentimos kada piraso ng itlog. Ha ha ha. Huwag magmadali, lahat ay magkakaroon. Isa-isa lang. Ako muna, ako muna, ako muna. Magpipirmahan na tayo. Miss, may 5 ektarya akong lupa. Noong panahong iyon, hindi ako naniwala. Ano bang magagawa ng isang babae? Mukhang mahina na ang mata ng matanda. Ang lupang ito ay ayon sa ating kontrata. Mukhang maganda ang kalidad ng lupa. Kung gagamit tayo ng organikong pataba, siguradong pasado ang kalidad pagdating ng taglagas. Ako ang bibili pagdating ng panahon. Dahil sa sinabi mo, kampante na ako. Miss, yung sinasabi mong organikong pataba, pwede bang magkaisa ang nayon sa pagbili? Pwede. Nakipag-ugnayan na ako.
Magiging maayos ito. Manager Su, pinatuyo ko na ang mga butil ayon sa sinabi mo. Pakitingnan. Tingnan mo, Uncle Zhang. Ito ang inyong mga butil. Ito ang sample ng ating pabrika. Maikli ang oras ng pagpapatuyo ng inyong mga butil. Medyo mataas ang moisture content. Tatanggapin ko pa rin ang batch na ito. CJ. Sa susunod, patuyuin ng isang araw pa. Talagang mabait si Manager Su sa atin. Talagang tumaas ang ani ng palay. Wala naman tayong ginagawa. Tumulong tayo. Ate, dumating na naman sila. Pangatlong beses na ngayong buwan. Karangalan ang paggawa. Paano ka nagsimula mula sa wala, Manager Su? Karangalan ang paggawa. Nakikita ko ang pabrika mo. Karangalan ang paggawa. Mukhang walang nag-invest sa iyo. Nang ikinasal ako, isang itlog lang ang binigay ng pamilya ko. Isang itlog lang ang binigay ng pamilya ko. Marangal ang paggawa. Marangal ang paggawa. Isang itlog lang. Paano po kayo nagsimula mula sa isang itlog? Naging isang kawan ng mga manok. Halika, dadalhin ko kayo sa mushroom shed para makita ninyo. Makikita mo agad. Ito ang aming mushroom farm. Dito namin tinatanim ang shiitake, wood ear, at oyster mushrooms. Walang espesyal na sikreto. Ang magagandang bagay ay nagsasalita para sa sarili nila. Gawin mo lang ng maayos ang mga bagay. Ang mga mamimili ay kusa ng lalapit. Huwag mo rin kalimutang tumulong sa iba. Ang bilis ng paglakad mo ay hindi kahusayan. Mas malawak ang daan kapag kasama ang iba. Anak, ikaw ang pinaka hindi ko napagbigyan sa buhay na ito. Noong ikinasal ka, hindi kita nabigyan ng maayos na kumot pangkasal. Iniisip ko, ang ganda ng anak ko. Bakit napunta sa ganitong kahirapan? Tingnan mo. Ito ay ginawa ng anak mo mismo. Mas maganda pa kaysa sa gintong pulseras. Ang gintong pulseras ay masyadong malambot at madaling masira. Araw-araw ko itong suot at ilang beses na itong natamaan pero ayos lang. Medyo clumsy siya. Noong nasa hukbo siya, hindi siya gumagawa ng mga ganitong detalyadong gawain. Hindi mahalaga kung medyo clumsy siya. Ang mahalaga ay maingat siya. Natuto ako sa inyo. Kasamang Suwan King. Noong mga panahong iyon, nagpakasal ako sa iyo nang hindi ko alam. Noong araw na isinakay ka sa karwahe ng asno papunta sa bahay ko. Nakaupo ako sa sulok ng dingding, naglalaro ng mga bato. Hindi ko man lang alam kung paano tanggalin ang belo. Pagkatapos, inalagaan mo ako. Pinakain mo ako. Pahiran mo ang mukha ko. Nung ako'y binubugbog, ikaw ang humarang. Hindi ko nasabi ang mga ito noon. Pero nasa puso ko lahat. Ngayon, malinaw ang isip ko habang nakatayo dito. Pakakasalan kita muli. Pakakasal ka sa akin. Maging kabiyak ko habang buhay. Mga kamag-anak ng asawa. Nasaan ang sing-sing? Ako mismo ang gumawa. Hindi masyadong maganda ang pagkakagawa. Pwede na yan. Inaprubahan ko na ang kasalang ito sa ngalan ng organisasyon. Ha 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 ha. Simula ngayon, ikaw na ang legal kong asawa, si Lu Zeng. CJ. Ngayon, inaanyayahan si Su Wanqing na umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Binabati kita, Su Wanqing, hindi madali ito. Salamat, leader. Wala akong espesyal. 6 na taon na ang nakalipas, nag-asawa ako sa pamilya Lu. Mayroon lang akong isang itlog sa kamay. Pagkatapos, natutunan kong mag-alaga ng mga manok at baboy. Ang
ang paggawa ng adobo, pag-aasin ng itlog na pato, at pagtatanim ng kabute. Maraming babae dito ang hindi nagtatagumpay sa mga ganitong gawain. Hindi ko iniisip na ganito. Ang mga babae ay kayang mag-alaga ng manok at magpatayo ng pabrika. Kayang mag-alaga ng baboy at magpatayo ng kumpanya. Ang mga babae ay, ngayon dito, hindi lang ito isang talinghaga. Kayang punuan ang kalahati ng langit. Ang mga salitang ito, ngayon dito, hindi lang ito isang metapora. Dumating ka, sabi nila hindi ka darating. Ayoko sanang pumunta. Bakit ka pumunta? Para lang matapos na. 16,397 araw-araw akong nagbibilang dito. Bilang ng bilang. Yung klase ng bigas na ginagamit mo, yung klase ng itlog, yung klase ng karne. 16,397 mas mataas ang kalidad kumpara sa mga nakuha ko. 16,397 paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Kahit maintindihan mo ano ngayon, hindi ka natalo sa teknolohiya. Hindi ka natalo sa teknolohiya 1,630 ay maging tao 1,630 1,630 1,630 natalo ako. 1,630 hindi ikaw ang natalo sa akin. Natalo ka sa iyong kasakiman. Noong araw na iyon kung maayos kang nakipag-usap sa akin para makipagtulungan. Hindi mo sana ipinadala ang mga tao para sirain ang pwesto, magpalibot, mangharang at maglagay ng gamot. Ang mga magsasaka sa bayan na ito na nag-aalaga ng manok at baboy. Dati ay pwede silang maging mga supplier mo. Ikaw mismo ang nagpatigil ng mga daan. Si Zhao Ming ay nahatulan ng 2 taon sa kulungan. Si Su Jiao mag-isa, ang tindahan ng pamilya Zhao, ay inayos muli. Nag-angkat ng ilang produkto mula sa wholesale market. Mga gamit sa bahay, muling nagbukas. Tungkol sa nangyari noon. Pasensya na. Pakiramdam ko kailangan ko itong sabihin sa'yo. Ito ang unang beses sa buhay ko, na seryosong tinawag ko siyang ate. Bakit mas huli ka ng uwi ngayon kaysa dati? Tinawag ako ni Su Jiao na ate sa may bayan. Unang beses niya akong tawagin ng ganun. May sulat ka dito, liham ng paghingi ng tawad. Liham ng pagbabayad. Liham ng katahimikan, liham ng pagbabayad, mahal kong Suwan King, gusto kong ipaalam sa'yo na ako'y nagpakasal na dito sa Timog. Ang asawa ko ay isang maliit na negosyante. Maayos naman ang aming pamumuhay, ang mga nagawa ko sa'yo noon. Ang mga intriga at paninira, ang pagpapadala ng mga tagapagsalita. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang pagsisisi. Hindi kita hinihingan ng kapatawaran, gusto ko lang humingi ng tawad. Dati, sobrang selosa ako. Hindi ko alam ang tama sa mali. Pakiusap, iparating mo ang paghingi ko ng tawad kay Kuya Luzeng. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bike Julian. Tong Auxin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Si Mama ba yan? Ako ang nagtanim nito. Sariwa ito. Alam ko na. Manager Su. Saan galing ang mga gulay na ito? Mukhang sariwa. Galing sa isang kakilala. Igisa natin sa tanghali. CJ, Manager Su. Ito na ang huling batch. Sapat na, dalhin mo na pauwi. Bago mawala ang kahalumigmigan, bilisan mo na ang pagtatanim. Paano kita mapapasalamatan, One King? Walang anuman, itanim mo lang at magkakaroon ng ani. Ito na ang huli. Bukas, dumating ka na may 5 beses na mas marami. Para makumpleto ang mga binhi para sa buong baryo sa Tagsibol. Bukas, ikaw na ang aasahan namin. Pagod na siya. Kasama natin siya ng maraming taon. Dapat ka nang magpahinga. Ito ang bahay natin. Unang batch ng mga itlog ng manok natin.
Noong panahong iyon, hindi pa maayos ang isip mo. Araw-araw, nakaupo sa tabi ng kulungan ng manok, tinutulungan mo akong pumili ng itlog. Pinipili mo ang bawat isa, ilagay mo sa palad ko. Sa mga darating na araw, sama-sama tayong magtanim, tayo mismo ang magtatanim. Dati, puro lupa ang daang ito. Kapag umuulan, puro putik. Ngayon, sementado na ang daan. Tara, tingnan natin sa unahan. Noong panahon na iyon, nagtitinda ako dito. Sa unang araw pa lang, binugbog na ako ng mga tao ni Kian Hongbin. Lumabas ka at nakipaglaban. Punong-puno ng dugo ang mukha mo. Sinabi mo pa sa akin na hindi masakit. Noong panahon na iyon, talagang hindi masakit. Hindi ko maalala ang sakit. Ang naaalala ko lang ay yakap mo ako habang umiiyak. Unang gabi ko dito. Umiyak ako buong gabi sa kwartong ito. Noon, may palanggana sa tabi ng unan. May itlog sa loob. Akala ko ganito na ang buhay ko. Napangasawa ko ang isang di kilalang lalaki. Sobrang hirap ni hindi makakain ng sapat. Sino ang mag-aakala na pagkatapos? Ginamit niya ang tuhod niya bilang upuan ko. Pagkatapos matamaan sa likod ng ulo. Nagising ako at binigyan niya ako ng pilak na singsing. Noong oras na iyon alam ko, ang nagtakip sa akin ng kumot ay mabuting tao. Tama ang araw. Mainit pa ang sopas ng kabute, 5 puno ng kabute. 6 na 6 na 6. Noong araw, ako ang nagtaguyod. Sa pagsisimula ng negosyo ng babae, hindi mo naman sinabi noon. Sinabi mo na hindi magtatagumpay ang babae. Hindi, iyon ay pagsubok lamang sa kanya. Ang bango, ang mga produkto natin ay nakapagpapalusog. Noong taon na iyon, dala ko ang palanggana papunta sa tindahan para ibenta ang unang basket ng itlog. Sabi nila ang ganda ng kalidad, baka ninakaw ko raw. Sabi ko hindi. Akin ito, ako ang nag-alaga. Medyo nagduda pero binili rin. Pagkatapos ay bumalik sila, kasama ang 2 pang tao. Ah, ganoon pala. Sila 3. Naging unang grupo ng mga regular na kliyente ng pabrika. Noong panahong iyon alam mo na magtatagumpay. Hindi ko alam, pero alam kong maganda ang itlog. Ang magagandang bagay ay makikilala rin balang araw.